Magandang araw po sa inyo at welcome back po dito sa ating channel. Ating pong pag-usapan sa pagkakataong ito, yung nangyari doon sa isang mall kung saan si Attorney Rowena Guanzon ay nag-viral dahil sa kanyang pagmumura, paninigaw, panduduro at kung ano-ano pang panlalait na nabanggit doon sa dalawang individual na mag-asawa. At pag-usapan natin kung ano ang epekto nito sa kanya bilang isang abogada at dating naging lingkod bayan dahil siya ay naging mayor sa Iloilo, naging ang representante rin siya ng isang party list, ang PWD, party list noon. At ngayon ay matunog na gustong kumandidato bilang senador. Pero bago yan, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like, at mag-komento na rin para maging maganda ang ating pag-uusap. Alam mo ninyo, itong si Atty. Guanzon ay kilala sa kanyang pagiging maingay sa social media at pagiging kontra kay Presidente Bongbong Marcos. At sa maraming pagkakataon, tila ba parang sumosobra na ang kanyang mga pamumuna at kanyang pamamaraan ng pagbabatikos. Minsan nga naiisip na ng iba, naiisip nating mga karamihang mga Pilipino na ang level ng mga kandidato ngayon ay ibang-iba na sa level ng mga kandidato noon. Kung inyo pong matatandaan, ang dating Senador Miriam Defensor Santiago ay nagmula rin sa Iloilo na tinitingala ng karamihan at nahalal pa nga bilang hurado ng ICC noon bagamat hindi siya napaupo dahil siya ay nagkasakit na. Pero doon din ang mula ang isang Guanzon na ngayon ay nasa gitna ng kontrobersya. Alam po ninyo, yung pangyayaring doon sa isang mall kung saan di umano ay napagsabihan si Guanzon na takpan ng kanyang bibig sa tuwing siya ay umuubo dahil yung public lugar, ito po ay nagalit at pinagsisigawan itong mag-asawa, pinagmumura pa. Nagmura pa si Guanzon at may pagkamata pobre pa at tinanong pa o sinabi pa na wala nga daw Gucci o Rolex itong mag-asawa. Para bang minamaliit niya. Wala namang Rolex, bakit niya pupunahin si Guanzon, ang isang katulad ni Guanzon? Parang ganyan ang dating. Ang tao po kasing mapagmataas, pag pinagsabihan mo yan, minamasama niyan. Kapag yan, sabi nga sa Biblia, ang pantas sa tao, pagsabihan mo, matututo Pero pag itong mapagmataas, pag pinagsabihan mo, masama loob niyan, galit yan, yun ang nangyari, minura niya, nag-PI siya, sinisigawan niya, na ang di kalauna nagkaalaman na isa palang abogada itong sinisigawan niya. Ang mabigat dyan, dahil abogado yan, may alam yan sa batas. Hindi nakataka-taka kung yan ay magsampa ng mga reklamo dahil yan ay galing pala sa Ateneo. Hindi kataka-taka sa mga susunod ng mga araw o linggo masampahan ng kaso itong si Atty. Rowena Guanzon. Kasi po ito po, marami siyang pwedeng kaharapin, criminal, civil at administrative. Sa criminal case, pwede niyang kaharapin diyan yung alarms and scandal doon sa Article 155 ng Revised Penal Code. Dahil yan talagang nag-eskandalo siya doon. At ito nga sa kagustuhan siguro ng management o kung sino man nag-utos doon sa gwardiya at pinagsabihan ng mga taong huwag mag-video, siguro dahil meron silang policy, bagamat ito po ilabag sa batas, dapat po, wala pong karapatan ng sino man na magsabing huwag videohan, lalo na kung ang binibidyohan ay isang pangyayaring maaring o siguradong krimen o isang offense. Kasi sa pagkakataong iyon, yun ay magiging maaaring posibleng maging ebidensya sa naganap na krimen. Kung mapapansin nyo ninyo, sa mall nga may CCTV, nire-record ho tayo Ngayon, sa pangyayaring yun, at may obvious na skandalo, alarm sa scandal nga, kung pwedeng kasuhan niya kung makakasuhan siya ng ganon, yung pagbibideo na yun ay hindi po pwedeng pigilan. Sabihin na natin may pribado silang rules sa kanilang kumpanya. Bagamat ganon, hindi pwedeng mangibabaw ang private rule doon sa constitutional rights ng mga tao
constitutional rights ng tao na malaman ano ang nangyari at mai-record o makakuha ng ebidensya para sa isang krimen na nagaganap. Constitutional rights po natin yan. Hindi po labas o hindi po mas mataas ang pribadong rules kung mayroon mang rules ang kumpanya na yon na bawal mag-video. Kaya maling-mali ho ang ginawa ng guard na yon. Bagamat ganon, balik ko tayo sa ating pinag-uusapan. Sa criminal case po, pwede po siya makasuhan ng alarm and scandal. Ganon din, pwede rin po siyang makasuhan ng oral defamation dahil paninirang puri yung ginagawa niya doon eh. Talagang kung ano-anong pinagsasabi niya. Pero talagang mapanakit yung mga sinasabi niya doon sa publiko eh, no? At ganun din, siguro pinakamadaling makaso dyan yung Article 287 ng Revised Penal Code o yung unjust vexation. Kasi dito, kita mo may annoyance dito eh, no? Kitang-kita naman natin na yung paggambala niya sa kapayapaan. Kitang-kita natin na si Atty. Rowena Guanzon ay hindi maawat sa kanyang ginagawa at talagang pinapahiya itong dalawang individual na to na turn out to be isa palang abogado at ang katwiran niya ni Atty. Guanzon sa kanyang statement para bang siya pa ang biktima, no? Pinapaalis ng Chino daw itong dahil Chong ang pangalan no. May sinasabi pa siyang nagreklamo na siya at nung bibigyan na ng Miranda rights itinakas ng abogado. Di umano, sabi ni Atty. Rowena Guanzon sa kanyang pahayag. At nakakapagtaka naman, paano nagkaroon ng Miranda rights? Kasi ang Miranda rights, dapat yun, aarestuhin na yun, kaya may Miranda rights na. O baka warrantless arrest, ano po kaya yung magulo yun. Hindi tayo masyadong naliliwanagan doon sa pahayag na yun. Doon naman po sa civil case, tandaan natin, may criminal aspect ito, kaya may criminal case tayong pinaliwanag kanina. At sa civil aspect naman, sa civil case, pwede rin po itong makasuhan ng Article 19 sa Civil Code. Doon naman po ay yung abuse of rights, pag-abuso sa karapatan. Dahil po itong si Rowena Guanzon na isang abogado no. Bagamat hindi siya nakaupong opisyalis ng anumang ahensya ng gobyerno sa ngayon, siya ay may sinumpaang tungkulin. Siya ay may sinumpaan bilang isang abogado, Yung conduct unbecoming niya, yan naman ay tatama doon sa administrative aspect. Ito yung pinakamadali sa tingin ko na maaaring maganap sa pangyayaring ito. Yung administrative case, pwedeng maisampayan sa Supreme Court dahil abogado yan meron may legal ethics yan may pamantayan sa pag-uugali. May pamantayan sa conduct ang mga abogado na dapat sinasabuhay nila. Dapat diyan mapanatili nila ang kanilang katinuan sa pakikisalamuha sa tao, marangal na pamumuhay, at hindi yung unbecoming ang conduct mo sa kapwa mo tao. Lalong-lalo na nga, mataas ang pagtingin ng ating society sa mga, hindi basta sa mga nanunungkulan, kundi doon din sa mga tinatawag nating mga profesional tulad ng abogado. Subalit ito pang tagapagtanggol ng batas, kitang-kita naman sa video kung paano nyo pagsisigawan at murahin yung dalawang individual. Bagamat kung may nangyari mang sabihin na natin hindi maganda bago ang video na yon, maganda sanang kinausap na lang niya o hindi kasi katanggap-tanggap yung ginawa niya na pagmumura at panlalait na para ba tila ba sinasabi niya kung hindi ka naman naka-Rolex, bakit mo ko sisitahin? Parang ganun ang dating bagamat pinagtatanggol si Guanzon ng mga ilang DDS na dahil daw Chino yung tao na involved. Alam niyo ninyo, hindi po ito usapin ng nasyonalidad. Ang usapin po dito ay pagiging mabuti mong tao sa labas, sa publiko, at ang kanyang pagiging abogada. Kaya nga, sabi ko nga kanina, maaari siyang makasuhan dito, criminal case, civil case, at administrative case. At yung administrative case na yun, para siya ma-disbar, matanggalan ng lisensya bilang isang abogada, yan ang magdali siguro sa pagkakataong ito na
mapaandar na kaso. Kasi yung criminal case, matagal-tagal na usapin yan. Pero yung alarming scandal, yung oral defamation, unjust vexation, kung yun man ang mga ikakaso, alam naman natin na mapapiyansahan yan, maayos yan, maaaring masistensyahan, kung ano man. Pero siguro ang pinakamabigat dito yung administrative case at pinakamadali na rin na maisampa sa kanya dahil malinaw naman ang ebidensya. At sana lang sa pangyayaring ito, natuto naman itong si Guanzon na huwag putak ng putak kasi ito naman ito talagang salita ng salita sa maging sa social media na para bang taong kanto. Walang ka finesse kung tawagin, walang kaayos-ayos magsalita sa social media man o sa yan nga sa na-videohan na yan. At doon naman sa pamunuan ng mga establishmento, sana masabihan yung mga guards nila na sana matuto paano ba sa mga pagkakataon na ganyan, ano ang dapat ginagawa, anong mga protocol. Kasi para sabihan ng mga mamamayan na huwag mag-video, isang malaking paglabag sa batas naman yun. Dahil may constitutional rights tayo. At yun may isang krimen o offense na kasalukuyang nangyayari. Mas matibay at mas mataas ang constitutional rights ng Pilipino kaysa sa kung ano man pribadong rules ng kumpanya niyan. Ano? Hanggang dito po muna. Maraming salamat po. Muli po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like, mag-komento. At sana po balik po tayo. Usap po tayo muli. Marami pong salamat sa inyo.